Now, let's move to Leo. So, ito pong reading na to is para sa ating mid-April. So, titignan natin ang energy ng ating Leo. This is Sun, Moon, Rising, as well as Venus placement. Only takes what resonate with you and leave what doesn't. So, ano ang energy ng ating mga Leo? So, by the way, guys, please stay lang kayo dyan. Watch kayo hanggang till the end because isi-share ko sa inyo para malaman ninyo po kung ano ang ibig sabihin ng sun sign, rising sign, and as well as your moon sign. Ano pong ibig sabihin nun at paano ito nakaka-apekto sa atin as ating mga signs natin, no? Para sa susunod, kung titignan nyo yung birth chart ninyo, at least alam nyo na po kung ano yung mga gagawin ninyo. Alright, so this only for education, sharing lang din po sa inyo. Traditionally, share ko lang po sa inyo ang ibig sabihin ng mga signs. Okay, so now let's see kung anong energy meron ang ating mga Leo for this mid-April. Okay, for Leo. Wow. Wow. You have 9 of Wands. You have the 5 of Cups, you have the 8 of Pentacles, and you have the 7 of Pentacles. Kung makikita mo dito, no, itong 3 cards na ito, it's about work lahat. It's about trabaho, no? It's about sa career mo and trabaho, no? So, nakikita ko sa energy na to, especially meron tayo ng, magkakaroon tayo ng Moon in Aquarius, no? So, tingin ko Leo, yung energy na ito is seryoso ka sa iyong relasyon o business or anything na partnership, anything na relasyon mo sa mga bagay na meron ka. Mapa-relasyon man yan, mapa-business man yan, mapa-trabaho man yan, anything, no? Mas malalim ang parang mas malalim yung parang gusto, kailangan mo ng may makatulong ka. No? Yun yung energy na nakikita ko dito. Kasi kung makikita mo dito, no, sa 9 of Wands mo, parang kahit anong tayo niya, sa mga wands niya, let me say na lang na this is about relationship. Yung mga relationship na binibuild mo, yung mga effort mo, no? Kahit anong tayo mo, parang, alam mo yun, yung parang hindi ka pa rin satisfied. No? Kung trabaho naman to, alam mo yung grabe yung effort mo na binibigay sa trabaho hanggang sa napapagod ka na, no? And ikaw lang yung mag-isa dito, walang ibang tao. No, Leo? So, ibig sabihin, I think this is the right time for you to actually collaborate sa iba. Kailangan mo ng hindi lang puro ikaw. No? Parang yung energy na to is pagod. No? Pagod yung energy na to sa'yo, Leo, no? Well, malakas naman ang iyong parang, let me say, confident or kumpiyansa sa sarili. Dahil dito, no? Nakikita mo, grabe, grabe siya nagtatrabaho, yan, nag-work siya na nag-work, yan, tinitignan niya yung mga details, tinitignan niya yung mga ginagawa niya. Or if this is a relationship, no? Ang lakas ng energy mo na talagang focus ka doon sa talaga. Seryoso ka nagfo-focus sa bagay na yon, no? Kung ano man yan. Na yun yung energy na nakikita ko dito. As well as, yes, Leo as a fire din, mararamdaman mo yung pagka, like sinabi ko nga kay Aries, si Aries is also a fire element, no? Or fire sign. Is parang nararamdaman mo yung pagkabida-bida mo sa trabaho, pagkabida-bida mo sa isang relationship, no? Na harapin yung mga hamon mo, kung ano man yon, no? Yon, bida-bida ka na harapin yung mga hamon mo sa kahit ano man yan, sa trabaho, mga challenges, no? Kaya lang, hindi mo kakayanin ikaw lang. Yan nakikita ko. No? And nakikita ko din dito, nakikipagkarera ka sa iyong, kumbaga nakikipagkumpetensya ka eh. No? Para sa sarili mong reputasyon din. And lilipat
I think lilipat ka talaga sa pagka-super focus mo sa trabaho. Nakikita ko dito, this is not about relationship or love relationship. Nakikita ko dito is trabaho. Trabaho talagang energy, no? Magbigay ka lang ng inspirasyon kung papaano mo aapuyin yung iyong sarili at mag-relax ka lang din, no? May mga challenges ka at mga disappointed noon, no? Dahil makikita mo may 3 cups na natumba, pero may 2 doon sa likod na tignan mo yung the other side, no? Other side of situation para mas maintindihan mo, para hindi ka mas stress palalo. Dahil talagang focus ka sa trabaho na to. Focus sa trabaho, focus sa anything na recognition na magkakaroon ka kung meron ka mang pinoproseso ngayon, Leo. Anything, yun yung focus mo, doon ka nakafocus. Once again, I would say this is a work, business, and anything na pinoproseso mo ngayon, nakafocus ka doon, no? Which is very nice energy. And this one, even there's a disappointment na nangyari sa inyo for the past, sa past mo, it's okay because you still have 2 cups behind you, no? Tingin ka lang sa likod para makatulong ito sa iyo. Alright, so that's your energy, Leo, and ngayon bibigyan naman kita kung ano yung soulmate mong sign. So once again, ito lang po ay isang guide sa inyo upang makilala nyo talaga kung sino yung best para sa inyong match, at kung sa may mga partner naman ng Leo o sa mga sign na babanggitin ko po dito sa ating videos is only a guidance lang po, no? Para mas makilala nyo yung bawat sign. So, si Leo, ang best match ni Leo, first ibibigay ko muna kung ano bang klaseng tao ang isang sign na Leo. Alright? So, ang isang Leo ay passionate, loyal, and loves with their whole heart. No, ganyan sila magmahal. Sobra-sobra, buong-buo, ng buong puso sila nagmamahal. Hindi sila yung half-half lang no, magbigay ng pagmamahal. So, gusto nila ng connection na nararamdaman nila ang exciting or excitement, expressive, and totoo, real. They crave attention, appreciation. Pero minsan, nakakalimutan nila na sa sobrang pagbibigay nila, no, ng hindi nila napapansin, na hindi nila nakukuha kung ano yung mga energy ibinibigay nila sa partner nila or sa mahal nila. Okay? So, ang hindi naintindihan ng karamihan, gusto lang ng isang Leo, ng support, at mas maghihila sa kanila pataas, hindi yung nakikipagkompetensya sa kanila. Okay? And ang soulmate ni Leo ay si Libra. Yes po. Dahil si Libra ay magbibigay ng balance, charm, and emotional connection na makakapagkumpleto sa confident ni Leo. So si Leo will feel seen and appreciated by Libra. And Libra feels loved and chosen by Leo. So, once again, ang best match or soulmate ni Leo is ang isang Libra po. Okay, so that's your energy and your soulmate reading, and see you in my next video. Now, let's move to Virgo. So, this is Sun, Moon, Rising, as well as Venus placement. Only takes what resonate with you and leave what doesn't. This is Virgo card. Nice. Kunin niyo lang po kung ano yung para sa inyo, and iwanan kung hindi naman po. And this reading is for our mid-April para sa ating Virgo. Ano ang energy ng ating Virgo for this week? Mid of April energy for our Virgo. For Virgo. One more shuffle here. Thank you. The High Priestess. Wow. The Ace of Swords. The Moon. Ooh. The Eight of Swords. Okay. Well, nakikita ko dito, no, meron kang deep healing na kailangan gawin, Virgo. Meron kang deep healing na dapat gawin. Nakikita ko dito sa card na ito. You know, at parang kailangan mo mag-connect sa divine natin, no? Magkaroon ka ng spiritual awakening.
Yun yung nakikita ko dito sa mga cards na ibinibigay sa'yo. Because the cards telling me that you need a clarity. You need a clarity, baby. Once again, swords is mental po yan. No, mental natin. No? Ace of Swords is about new beginning of having a clarity. No? Yung magandang pag-iisip, yung wala mawawala na yung mga foggy-foggy, no? Alright, so clarity check ka dito, nakikita ko. So I think lang, dahil kay the High Priestess, no? This is about spirituality as well, no? Nakikita ko dito, mag-ingat ka sa mga kasunduan mo, kung sa work, kasunduan, or parang kung meron kang, yung mga usapan when it comes sa trabaho, no? Yung usapan na what comes to communication, something ganon, kung sa trabaho or kung sa relationship naman, no? Mag-ingat lang sa mga malalabo or foggy na usapan kasi, no, siguraduhin muna talaga na malinaw sa'yo lahat. Muna. No, dahil nakikita ko dito, no, walang linaw sa'yo. Di mo nakikita. Wala pang linaw sa'yo, Virgo. No. Yun yung nakikita ko dito. So, we're gonna have a, what I call this one? Sun enters Aries. No? So, Sun might give you a internal power. No? If you want a personal reading po, astrology reading, para makita kung anong energy yung pwedeng, yung magbibigay sa'yo ng sobra-sobrang mga challenges, kung ano ba yung mga dapat mong gawin, kung paano ka makakadiretso sa yung path, ano ba yung dapat mong iwasan. Message na lang po ako dito and sasagutin ko kayo at bibigay ko sa inyo yung mga details and information kung paano kumuha ng personal reading sa atin. Alright. Anyway, no, I think nakikita ko dito magkakaroon ka ng internal power kapag, dahil kay Sun. Yeah. This is Moon actually. No. Once, syempre, may Moon, may Sun din, di ba? That because papasok nga si Sun sa bahay ni Aries, no? Kaya mong harapin. Yun yung magbibigay sa'yo or ano sa'yo, Virgo, na harapin yung mga kinakatakutan mo. No? No, kailangan mong gisingin yung iyong lakas to get the Ace of Swords or the clarity of the things around you, no? Yes, because of the High Priestess at kay 8 of Swords. No. This is about energy. Ikaw na po bahala kung saan mo i-apply itong mga ito, no? And also, kay Moon kasi nakikita ko kay Moon dito because we're gonna have Moon in Aries as well. This is financial reset. We're gonna have a new Moon in Aries. Pag sinabing new Moon is something reset, something new. So, if gusto mong ilagay ito sa financial mo, is maganda to para mag-financial reset ka, mag-budget ka, magplano ka, no? Para magkaroon ka ng fresh start. Yun yung nakikita kong energy dito, Virgo. Alright, so overall, nung kailangan mo ng mental clarity, clarity check, spiritual awakening, financial reset. Yung energy na yun ang nakikita ko dito. Once again, ipapakita ko sa inyo para in case na yan, no? And then, the clarity. The mental clarity. Alright, Virgo? Ngayon, bigyan naman kita kung ano ang best match or soulmate ng isang Virgo. So, once again, papakilala ko muna kung ano ba ang isang Virgo at paano ba magmahal ang isang Virgo, right? So, ang isang Virgo ay thoughtful, observant, and deeply intentional in love. Hindi sila basta-basta na in love lang. Nag-a-analyze muna nila, no? Ina-analyze muna nila. Nanonotice ng isang Virgo ang lahat at namimili sila ng mabuti bago pumasok sa isang relationship talaga or tumanggap ng isang relationship. Dahil ang isang Virgo, no, ang isang Virgo, pinapakita kasi nila yung action and effort talaga. Makikita mo yan. Hindi lang nila sinasabi yan. Hindi sila mahilig magsabi.
they are showing them through actions and effort. Ganyan ang mga Virgo. No, ganyan sila magmahal. Very consistent din yan sila. Lalo na sa maliit na details, no? No, pag ang partner nila or loved one nila is nakakaramdam ng medyo challenges or nadadown, gagawa yan sila ng paraan to help yung loved one niya. Okay, pero minsan nag-overthink yan sila ng sobra na ayun, minsan yun yung nagdadala sa kanila para mag-hold back, no? Para sa mga gusto nilang, alam mo yun, yung mga dapat nilang i-open up sa inyo, hindi nila ma-open up, no? Kasi minsan na-overthinking yan sila, na-overanalyzing. Pero ang hindi alam ng karamihan na si Virgo ay kailangan lang ng isang tao na magbibigay sa kanya ng emotional warmth nang hindi nagdadala ng gulo. Ayaw ng isang Virgo ng chaos sa isang relationship. They want stability, stable, consistent, no, na relationship na walang gulo. At na-appreciate, gusto rin nila nang na-appreciate yung effort nila at saka yung sipag nila. Yung effort nila sa relationship, yung sipag nila, kung paano sila tumulong sa isang partner, no. Ganon sila. At ang pinaka-importante sa isang Virgo ay ang taong tutulong sa kanya na makapag-relax at maramdaman na safe ang situation niya as a Virgo. Dahil isang Virgo is overthinking, napapagod din yan. Actually, napapagod yan sila. No? Kita mo naman sa energy. Energy niya, di ba? Pagod. Pagod ang mga Virgo natin. Mentally, emotionally. Because you have the moon and you have the Three of Swords and as well as you have the High Priestess. Okay, so, dahil ang isang Virgo ay naturally giver, no? They give more than they receive. Ganyan sila talaga. So, ang soulmate ni Virgo ay si Taurus po. Yes, si Taurus brings stability, patience, and consistency. No? So, mga ito is natural na bagay na parang pinahalagahan ng isang Virgo, yung ganon, yung stability, patience, and consistency. Yan talagang pinapahalaga ng isang Virgo. No, parang dun mo makukuha yung trust nila. Kapag ipinakita mo sa kanila 100% yung stability, yung pagka-patient mo, yung pagka-consistency mo, no? So, you don't have to be perfect. Gusto lang ng isang Virgo is yung mga binanggit ko kanina. Okay, so si Taurus din ay hindi basta-basta nagbibigay ng gulo sa isang relationship, no? Pinakagusto yun ng isang Virgo para ma-relax sila at mag-open up over time. So, once again, your soulmate, Virgo, is si Taurus. Alright, so that's your reading for the mid of April and see you in my next video. Okay, now let's move to Libra. So, once again, this is Sun, Moon, Rising as well as Venus placement. Only text for resonate video and leave what doesn't. This reading is for the mid of April. Guys, please watch this video until the end para i-share ko sa inyo kung ano po ba talaga ang ibig sabihin ng sun sign, rising sign, as well as moon sign sa inyo or sa birth chart ninyo. So, stay tuned lang po kayo dyan. But now, bigyan muna natin ng energy ang ating mga Libra. Anong energy magkakaroon or nagkakaroon ng ating Libra for the mid of April? Oh, nice. Woo. Ayaw akong pakuwanin. Wow! The strength. May strength ka, ha? May strength, may the tower, may the lover, may the sun. Wow! 4 major arcana. You want to see? Ang ganda-ganda. 4 major arcana, Libra. Grabe, ha? Anong ginagawa mo ngayon, Libra, ha? You're trying your best to balance yung mga energy mo, ha? Nagbabalance ka ngayon, ha? So, nakikita ko dito, you're focusing on mas magiging aktibo. Paano ko ba ito sisimulan? Can we start with partnership? Or can we start with trabaho? Ganyan. Grabe, ha? No, nakikita ko may tower ka dito. Nag-spiritual awakening ka na. Tapos ka na doon. Wala na. No? This is about karmic lesson din. No? I think nakikita ko dito is about time for you to move forward, Libra. Nakikita ko dito.
Kasi may strength ka rito eh. May lovers ka na, may the sun ka pa, may strength ka pa dito. Which is napakaganda. No? Okay, kita ko dito magiging aktibo ang iyong pakikisama, no? At may mga I think may mga opportunity ka na matatanggap from other people. Excuse me. Hindi ko na ni-stop yung video para umubo. Kaya hindi ko papakita kasi nakahubad yan sila. Pero nakikita ko dito, Libra, no? Meron kang success na makukuha from other people. Whether in your partnership sa trabaho, partner sa somewhere na family mo, basta sa ibang tao. Nandoon ang opportunity. Yun yung nakikita ko dito. Wow! And then kay strength, no, nakikita ko rin dito, feeling ko yung energy nito is kailangan mo munang unahin siguro yung iyong sarili. Dahil si Moon din is papasok sa bahay mo, which is Libra ka, no? Iikot yan sa'yo. Then, unahin mo muna siguro yung, kasi kung ito, pagsasamahin mo tong the Tower and the Strength, is, feeling ko is, parang from the awakening, from the death to rebirth, from spiritual or soul awakening mo, let me say, is kailangan mo muna magpahinga, no? Unahin yung sarili muna. Yun yung nakikita ko para kay strength, no? Sa mga, kung ano man yung nangyari sa'yo or mga napagdaanan mo, no? During this time. Especially magkakaroon tayo ng new moon in Aries, no? So maganda itong reset para mas maganda pag i-start ka na talaga ng yung mga kung ano-anong pang gusto mong gawin is fresh ka. Fresh yung utak mo, fresh yung katawan mo, no? Maganda ito. At nakikita ko kay Sun, no? Because Sun will enter Taurus din as well. Meron kang deep bond dito, nakikita ko. Kung pagsasamahin mo itong dalawang to, no? Meron kang deep bond nga. Something na makikipag, yun yung opportunity mo eh. Something na merong partner, no? If you want a deep reading sa'yo, no? Para i-deep pa natin to, laliman pa natin to, at kunin natin kung sino ba talaga ito, ano ba po talaga ito, trabaho po ba ito, or sa loved one ko ba ito. Message nyo ako for personal reading. Napakamura lang po ng tarot reading para mag-deep dito. Napakasin mura lang. Pero kung gusto niyo naman talagang malaman kung ano yung path niyo, ano talagang nangyayari sa buhay ninyo from now to forever, no? Pwede po natin yung halongkatin sa ating astrology, numerology. And pwede rin kayong mag-get ng advice or guidance for manifestation, especially ngayon, magkakaroon tayo ng new moon in Aries, no? Maganda mag-manifest ngayon. So, sa mga services ko, pwede nyo akong i-message dito para turuan ko po kayo kung paano mag-avail or mag-join sa ating VIP members. Alright, with all that being said, sabi ko na namang sinabi, nakikita ko dito sa Sun na to, no, na ang energy na ito is magiging mas seryoso ka. Yes, magiging seryoso ka. Kita ko dito, mas, itong tatlong card na to is about malalim yung attention mo sa isang bagay, or isang tao. No? Na mayroon kang pinagsamahan, something lang ganon. Libra, something ganon sa tatlong card na to. Once again, meron kang strength, the lovers, and the sun. No? And then, ayan. Na, eto, wala na to. Mawawala na to. Especially mawawala ito sa new moon. Sa new reset natin. No, once again, ang new moon po is about reset. Minsan nagkakaroon tayo ng new moon sa bawat bahay-bahay natin, houses, no? So, yan. Kung gusto mo malaman kung ano yung mga ibig sabihin ng sinasabi kong houses, panoorin nyo po yung video na in-upload ko kahapon. Is makikita nyo doon kung ano ba yung mga ibig sabihin ng houses. Doon po. Pwede nyo i-fast forward na lang yung videos kasi reading yun ni Aries, Taurus, Gemini, and Cancer. So, fast forward nyo hanggang sa huli, tapos makikita nyo yung ating video doon. But on this group ng reading natin, meron din po tayong reading dito ng kung paano nyo malalaman yung sun sign, rising sign, at saka yung moon sign ninyo. Ano ibig sabihin nun sa inyo? Alright, so, ito yung mga energy mo, Libra, and tignan natin kung sino yung soulmate mo.
Anong sign ang soulmate ng ating mga Libra? First, papakilala ko po muna sa inyo ang isang Libra. Alright, paano ba magmahal ang isang Libra? Libra is all about love, balance, and emotional connection. Hindi lang nila gusto ng isang relasyon, kundi gusto din nila ng mutual, effortless, at totoo. Nagbibigay sila ng halos lahat. Yes, that's Libra. Libra cares a lot and deeply. No, sinusubukan talaga nila ng harmony, no? Nagbibigay sila talaga ng harmony sa isang relationship. Minsan, no, nawawala sila sa sarili nila kapag sobra na ang ibinibigay nila para mapasaya lang ang mahal nila. Alright? Ang gusto ng isang Libra, yung taong emotional present, communicative, at yung sigurado sa kanila. Need nila ng balance, not confusion. Ang soulmate ni Libra ay si Gemini. Gemini love connection, curiosity, communicative of course. Kinikip nila ang mga exciting na bagay. Pag yan silang dalawa magpartner. Sila yung mentally stimulating and emotionally engaging. Ganyan sila. Para hindi maramdaman ng isang Libra ang bigat ng relasyon. Kumbaga active na active eh. Ginagamit nila yung kanilang emotional intelligence, no, sa isa't isa. So, yung soulmate po ng ating Libra ay si Gemini. So, that's your reading. Libra, I hope you like it and stay tuned. Basta hintayin mo yung reading sa huli. Thank you, thank you. Alright, now let's move to our last sign for this group reading na si Scorpio po. Alright, so this is Sun, Moon, Rising, as well as Venus placement. Only takes what resonate with you and leave what doesn't. This reading is for the mid of April. Alright, Scorpio, what's going on to our Scorpio for this week? Anong nangyayari sa ating mga Scorpio? Guys, stay tuned po dahil sa huli tuturo ko sa inyo kung anong ibig sabihin po ng inyong sun sign, rising sign, as well as your moon sign. Alright. Tignan natin kung anong energy meron ng ating mga Scorpio. Scorpio, please. Scorpio, please. One more shuffle here. Thank you. Okay. So you have the Nine of Cups. Wow. You have the Three of Pentacles. You have the Ten of Swords and you have the Hierophant. Well, nice because I did not see any judgment or justice dito ngayon. Okay, because I have seen that Justice card and as well as Tower card as well as Judgment in almost lahat ng reading mo, Scorpio. But you have the Hierophant. Si Hierophant is ang isang parang kanang kamay ni God. He is about parang kanang kamay ng isa yung parang staff ng law. No, si Hierophant is a law. Law siya, law staff siya. Law, basta siya nagtatrabaho siya sa law. Spiritual yan, no? Sa spiritual or internal natin. Or, 'di ba? Ano siya, isa siyang katulong isang katulong natin para ma-balance yung ating mga ginagawa sa buhay. No, siya yung nagbabalance. Siya yung nagsasabi na, mali yan, wag mong gawin yan. Ito gawin mo, ganito ang gawin mo. Kailangan mong ayusin yan, kailangan mong i-balance yan. Ganito po, si the Hierophant. Anyways, once again, you have the Knight of Cups, you have the Three of Pentacles, you have the Ten of Swords, you have the Hierophant, which is the number 5 in Major Arcana. So, nakikita ko dito, may intuitive work kaya kailangan gawin. No, nakikita ko dito kay Hierophant is may kailangan kang gawin. Kailangan mo mag inner work muna, Scorpio. No, tama yan. Well, I think makakaramdam ka ng kaunting pagkapagod, no, or brain fog, no. Gamitin mo yung intuition mo, imahinasyon mo, no. Yun ang nakikita ko dito. But because the sun will enter Aries or
enters Aries, dahil si Sun is nasa bahay ni Aries na lang, mas magandang sabihin yon, is ito yung magbibigay sa'yo ng sigla pagdating sa trabaho, if trabaho ito. No. I think, or sigla when it comes to approaching to your social life. Ganon. Because of kay 3 of Pentacles. No? So, kailangan mo ng teamwork, no? Planuhin mabuti, mga detalye, mga tasking, no? Yun yung nakikita ko dito. And because we're going to have a moon in Aries as well, makikita ko rito is the lifestyle reset na rin siguro to. The lifestyle reset when you have 9 of Cups and the Hierophant together. No? Nakikita ko rito, this is a lifestyle or lifestyles reset, let me say, na mas maganda is ngayon na magtanim ka na ng malusog na mga gawain, let me say that, malusog na gawain para sa iyong fresh start. Because you are, once again, and always, Scorpio is always in the situation na merong karmic connection or karmic contract. Lagi kayo, Scorpio. Lagi kayo. This is spiritual speaking, ha. Lagi kayong, yung soul ninyo, lagi nakakontrata sa karmic contract. Yes. And then, nakikita ko dito kay 10 of Swords mo, merong kang mirror energy, no? Mirror energy. So, it might be na mas focus yung attention mo sa iyong partner, sa iyong ka-relationship, or any one na super connected sa'yo at lagi mong iniisip na tao. No? Yes, Scorpio. At I think magsisimula din ng isang panahon na mas malalim yung pagiging or mas malalim ang magiging relasyon mo sa ibang tao. Kunin mo na lang kung ano yung kung saan mo gustong ilagay ito, mga cards na energy na ito. Hindi ako nagfo-focus sa isang lang energy, nagfo-focus tayo for general ito, no? Ikaw nang bahala kung saan mo italagay itong mga energy na to, kung sa love ba to, kung sa family ba to, or social circle mo, friends, so circle of friends mo, bahala ka na sa trabaho, bahala ka na. You're the only one na makakaalam kung saan mo ilalagay itong energies na ito, no? But yes, ang overall natin dito is magiging sentro mo yung mga kaibigan mo at kailangan mo mag lifestyle reset, no? Because of kay Hierophant. Sinasabi sa iyo ni Spirit and Universe na kailangan mo mag-lifestyle reset. No? Then, magiging focus ka sa social circle mo or sa loved one mo. Something ganon. Okay, so that's your energy for the mid of April, Scorpio. And now, let's see kung sino ang soulmate ng ating mga Scorpio. Alright? So first, bibigyan ko muna kayo ng konting kaalaman tungkol kay Scorpio at paano magmahal ang isang Scorpiana at Scorpiono. Alright, so Scorpio wants love na merong total honesty, loyalty. Yes, total. Means totally. Means 150%. Basta totally loyal and honesty ang gusto nila ng Scorpio, okay? Dahil ang isang Scorpio ay halos ibigay ang lahat ng energy nila pagdating sa pag-ibig or pagmamahal. Gusto ng isang Scorpio ang connection na aabot hanggang sa pinaka-malalim na parte ng kanilang kaluluwa. Yes, malalim na malalim. Scorpio is laging nasa dilemma at malalim yan. Okay? Ganyan. Gusto nila yung connection na aabot hanggang sa pinaka-core of the planet. Mainit doon. Wag doon. Ha? Ano yun? Hell yun, hell. I'm just kidding. Joke lang, Scorpio, ha? And well, yes, malalim talaga silang magmahal. No? So, kaya,
ang mga Scorpio is intense pagdating sa relationship. Very intense, no, sa relationship. Ang isang Scorpio na kung minsan ay nahihirapan ang ibang signs. No, let me say na kay Scorpio na kung minsan ang ibang sign ay hindi prepared sa ganung intense level nila magmahal. Ganon po yung ibang mga signs. Kaya minsan nagkakaroon sila ng problema. Kaya, that is why I've been saying earlier na palaging ang Scorpio is naging merong karmic contract. Bakit? Dahil maraming hindi nakakaintindi sa intense level ng isang Scorpio. No? Ang nangyayari in the end is na ano ang Scorpio na gumawa ng isang bagay na hindi magugustuhan ng ibang tao or ng ibang partner nila, no ibang signs. Kaya lagi silang napapapunta sa karmic lesson. Yes, but honestly, mabait naman ang mga Scorpio talaga eh. No, huwag nyo lang bibitrihin talaga. Ganyan naman mga Scorpio. Mahirap kung hindi mo alam ang ugali ng isang Scorpio. Mahirap pakisamahan. Yes, at alam na alam ko po yan dahil ang anak ko ay isang Scorpio na. Yes. And I know her personality is super deep po. Okay? So, yes, ang best match for Scorpio ay si, tararan, of course, Scorpio din. Yan nga, walang actually, marami talagang mga ibang signs na mahirap intindihin ng isang Scorpio. Sino pa ba ang ibang makakaintindi sa Scorpio? Kundi Scorpio din. Diba? Sino ba ang kayang bumaba sa pinakailalim ng spirito ng mga Scorpio? Kundi ang Scorpio din. Sila lang po. At si God. Wala nang iba. Yes. Believe me or not. Okay? So, ang soulmate ni Scorpio ay si Scorpio din. The best yan match yan sila. Scorpio to Scorpio. Like I always said, no, ang same sign lang na pwede talaga at best match lang talaga is Scorpio to Scorpio. No? Or 50-50 si Aries to Aries eh. But more on talaga, magandang match talaga kay Scorpio is Scorpio sign din. So, sila kasi yung ang mga Scorpio din kasi kaya nilang sabayan yung intense level ng mga Scorpio, which is ng isa't isa. Scorpio rin lang din ang makakaramdam kaagad, alam nyo yon, nakakaramdam sila kaagad ng rejection. Ang mga Scorpio kasi, konting maliit na bagay lang na kapag binanggit mo nga lang yung pangalan nila na tas nagbanggit ka ng next word na hindi nila nagustuhan is talagang, ayun na, nag-i-start na silang ganon. Diba? Kung Scorpio ka, alam mo, ibig kong sabihin. Diba? Ayaw nila ng rejection, no? Ayaw nila nun. So, kasi, ang mga Scorpio and Scorpiana din kasi, ayaw nila nang nire-reject sila or may something na may sinasabi tungkol sa kanila. Dahil yan sila, isinisave nila agad yan sa file. Evidence agad. Tapos gagamitin nila yun against sa'yo. Ganon ka lalim ang ano nila. So, kung meron kayo nakarelasyon at may relationship kayo ng Scorpio, oh well. And meron kayong rising sign, no? May ascendant kayo ng Scorpio, maaring ganito din kayo. No? Ang Scorpio mahilig mag-testing yan, no? Sila, ng mga tao. No, bago sila mag-open up talaga ng kung sino talaga sila. Bago sila mag-share ng mga private nila, privacy nila, no? Bago sila mag-share niyan is talagang nagte-testing muna sila niyan. Let me say na meron ka munang test. May examination ka muna bago ka pumasa. Ganun ang level ng mga Scorpio, no? Yes. So, yes, ang best match or soulmate ng isang Scorpio is isa rin pong Scorpio. And that's your soulmate update for this reading. And thank you so much. Keep watching, guys. Isa-share ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng sun sign, rising sign, and moon sign.
Okay, now, let's move naman po sa ating guidance sa astrology naman po. Okay, so, tuturo ko sa inyo kung ano ibig sabihin po ng sun sign, rising sign, and moon sign. Okay, so, pakitignan na lang po itong nasa screen natin. So, ito po ang example ng isang birth chart. Or, tinatawag natin ding natal chart or astrology chart. So, makikita nyo rito, example na lang po, bibigyan ko ng pangalan itong birth chart na to, si Elizabeth. Yan, birthday ni Elizabeth from Binyan, Lipapa. Philippines. Okay? So, isip-isip ko lang po yun. Alright, so sa birth chart na to, makikita nyo yung birth chart ni Elizabeth. Okay, first, hanapin natin yung sign ni Sun. No, ito po si Sun. Yan si Sun. So, ang sun sign ang inyong araw at oras ng kapanganakan. Halimbawa po, pinanganak ito pong si ating Elizabeth sa date, Aries. Okay? So, ang sun sign ni Elizabeth ay si Aries. Okay po? Okay, so, ano ibig sabihin ni Sun? Sun meaning kay Elizabeth or sa inyo ay ang identity mo, ego mo, at ang pangloob mong pagkatao. Yan po ang ibig sabihin ni Sun. And si Sun din, ang kung anong klase kang tao. Meron ka ng identity talaga, baby ka pa lang. At bago ka pa lang pinanganak. No? May identity ka na. Yes po, totoo yun. Spiritual speaking po tayo, si Sun ay ang iyong blueprint. Or sa madaling salita, nakakontrata ka na o ang iyong soul bago ka pa ipinanganak. Okay? As sa example natin, kanina, si Elizabeth ay pinanganak sa bahay ni Aries. So, ang sun niya is Aries, no? So, nasa first house siya. Sa house ni Aries siya pinanganak. So, bilang isang Aries, may dapat kang gawing mission dito sa atin, no? Bilang isang sun sign, may dapat kang gawin dito sa ating 3 dimension. Kaya ka pinanganak. May rason po kung bakit ka pinanganak dito sa ating 3 dimension. No? Yung iba sinasabi nila spiritual speaking tayo, yung iba sinasabi nila is hindi ka pa tapos, yung dati mong ikaw, hindi pa tapos yung mission mo, kaya ka ipinanganak ulit. Yes. So, ibig sabihin nun, may mission ka dito sa ating 3-dimensional world. Okay? So, ano ang iyong mission? Tignan natin. No? So, may mission ka bilang Aries, may mission ka. So, ngayon, let's move to rising sign. Or, tinatawag din nilang ascendant. No? Halimbawa, pinanganak ka kay Aries, no? Or let's say itong example natin dito, si Madam Elizabeth, no, kay Aries pinanganak. So ang rising sign niya is si Libra, halimbawa, no? Ayan. So ang rising sign ni Elizabeth ay ang kanyang social personality or pintuan ng kanyang pagkatao. Yes po. Pintuan lang ang kanyang rising sign. Diyan ka palang, diyan mo ipinapakita lahat ng mga ideas mo, lahat nandyan. So example, no, ang sign ni Elizabeth is Aries. Ang rising sign niya is Libra. Ang ibig sabihin niyan, ang mission mo or mission ni Elizabeth ay magiging Libra po. Okay, halimbawa, rising sign mo nga rising sign nga ni Elizabeth si Libra. Ang isang Libra ay isang mahinhin, palakaibigan, mahilig sa mga bagay na maganda at authentic or parang mga unique, ganon. So, si Libra ay magaling sa pagbabalance ng sitwasyon. And minsan, no, magaling din silang makipag-communicate. Okay, so, ang mission mo or mission ni Elizabeth dito ay ipakita ang potential niya na lakas bilang isang Aries na gayahin ng isang rising sign niya na si Libra. So, gagamitin niya yung lakas na yon para i-balance ang mga bagay na hindi naman nakabalance. No? So, yun po yung mission niya. No?
gawin or gayahin yung pag-uugali or sign ng isang Libra as a rising sign. Alright, so let's move naman tayo sa moon sign. Ano ba tong moon sign na to? So moon sign halimbawa sa birth chart ni Elizabeth ay ang araw at oras ng kapanganakan niya is si moon is nasa Libra din. Yes, makikita mo dito, no? Oo, nasa Libra nga. Ayan si moon, no? Nasa Libra. Oh, wow. During na si moon ay nasa bahay o nadaan sa bahay ni Libra, ito ay mas matinding energy na nagbibigay kay Elizabeth, no? Ng energy na pumipigil sa kanya gawin ang mga mission niya 3D. Yes, humihila din ito ng energy para nagpapastop sa kanya na gawin yung mga dapat niyang gawin. Aries ang kanyang sign, ang sun sign niya. Ngayon, si Moon ang pipigil, yung moon sign niya, si Libra, ang pipigil naman sa kanya na gawin yun, ipakita kung sino talaga ang isang Aries. Instead na ang gawin niya is yung sign ng isang Libra, no? Kumbaga parang namimili magkakaroon ka ng subconscious mo na ano ba? Magiging Aries ba ako? Magiging Libra ba ako? No? Yung ganong emotional effect sa kanya ng isang moon sign. Dahil nga ang moon sign ni Elizabeth ay Libra din, sigurado mananalo ang mananalo ang kanyang rising sign. Okay? So, ayan. At mas kumakatawan itong moon sign mo sa iyong or sa kanya emosyon at subconscious. Parang ito yung pumipigil sa kanya magdesisyon kung ano ang mga gusto niyang gawin o ano ang mga nagpapasaya or nagpapakalma sa kanya. Yun yung magdadala sa kanya, no? Kung baga, moon sign ni Elizabeth ay yun yung inner self niya or inner self mo. Yung moon sign mo is yung iyong inner self. No? Kung Libra moon si Elizabeth, mas mahalaga sa kanya ang emotional peace and harmony or emotional peace through harmony. At mas focus si Elizabeth sa kanyang idealism sa love. Kapag pumasok si Moon sa bahay ni Libra, which is yan naman talaga ang moon sign niya, si Libra. Mas malakas yung energy niya na ganito. So, I hope naintindihan nyo konti, no? Kung anong ibig sabihin po ng sun, rising, and moon sign ninyo. And I hope naka-help po sa inyo. At kung gusto nyo pa pong mas maintindihan ang birth chart ninyo, pati na rin ang mga ibig sabihin ng ibang planeta, anong ibig sabihin nito sa inyong birth chart, pwede po kayong mag-message sa akin dito at magtanong po kung ano at paano po magpabasa ng inyong natal chart as well as tarot din po. So, thank you and see you in my next video.